Mabigat ang mga paa ni Ella na nilisan niya ang mansyon. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha niya habang nagmamaneho ng sasakyan. Madam A, nahuli na namin si Sandra. Anong balak mong gawin ngayon? Narinig niyang sabi ni Mike nang sagutin niya ang tawag nito. Dalhin mo siya sa hideout. Ako ang hahatol sa kanya. Matalim ang mga mata ni Cassie habang nakatitig sa kalsada. Masusunod po, Madam A. Agad na sagot ni Mike bago pinatay ang tawag. Mabilis na pinalipad ni Cassie ang kanyang sasakyan, kaya wala pang 20 minutos ay nakarating na agad siya sa hideout ng mga elite task force. Malalaki ang mga hakbang na pumasok siya sa loob ng interrogation room at nadatnan niyang nakaupo si Sandra habang nakatali ang mga kamay sa likod ng upuan. Hayop ka, Cassie! Kung sa tingin mo, makakaganti ka na sa akin, nagkakamali ka. Dahil hindi nitigil si Alex Montenegro hanggat hindi niya nakikita na unti-unti kayong bumabagsak ni Mike Valdalion. Hahaha! Parang baliw na wika nito habang pinapadyak pa ang kanyang mga paa. Wari tuwang-tuwa sa kanyang sinabi. Hindi mangyayari yun, Sandra. Dahil sa mga oras na to, alam kong hinahanap na siya ni Mike. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Cassie? Haha! Ako nga na anak niya, ni minsan hindi ko pa nakita ang totoong mukha niya. Sa edad kong to? Si Mike pa kaya? Sa tingin mo ba, ang Alex Montenegro na nakikita ni Mike sa Pilipinas, yun ang tunay niyang mukha? Haha! Akala ko nga rin eh, ngunit hindi pala. Biruin mo, peke pala ang mukhang yun. Mahilig kasi sa pamimeke ang amain ko eh. Kita mo tong mukha mo sa akin? Siya din ang may ideya nito. Ha! Mahihirapan si Mike, Cassie. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo. Mahihirapan siya! Hahaha! Biglang napatigil si Sandra mula sa kanyang malutong na halakhak nang dumapo ang malakas na mag-asawang sampal ni Cassie sa magkabilang pisngi niya. Hindi hangal si Mike para hindi alam kung anong binabalak ng peke mong ama. Baka ikaw, Sandra, pwede kong tawaging hangal. Kung totoo ang pinagsasabi mo, ni minsan ba hindi sumagi sa isip mo kung sino ang totoo mong ama? Malay mo, malaki pala ang kinalaman ni Alex Montenegro sa pagkawala ng totoo mong ama at ginagamit ka lamang niya para sa personal niyang interest. Hindi mo ba naisip yun? Hindi mo ba naisip na baka kinuha niya rin ang mukha ng iyong ama para linlangin ka? Ikaw na rin ang nagsabi na mahilig siya sa pamimeke ng mukha. Saglit na nahulog si Sandra mula sa malalim na pag-iisip. Naalala niya nung maliit pa siya, mahal na mahal siya ng kanyang ama. Lagi siyang dinadala sa mansyon ng mga Valdalion. Kaya niya nakilala si Mike at naging kalaro ito. Naging matalik na magkaibigan ng daddy niya at ang ama ni Mike noon. Kaya mas napadalas lalo ang pagsasama nila ni Mike. Hanggang sa nahulog na ang loob niya sa lalaki. Ngunit nagbago ang lahat ng pakikitungo ng daddy niya sa kanya nang isang araw ay may sumundo sa kanyang ama na isang lalaki na kasing tangkad at kasing edad niya rin. Sa naaalala niya ay nagngangalang Marcos ang lalaking yun. Pag-uwi ng kanyang ama, parang hindi na anak ang turing nito sa kanya. Lagi na siya nitong sinasaktan. Naging mabait lang ito nang magkasundo sila ni Don Vicente na ipakasal silang dalawa ni Mike. Kinalaunan inamin nitong hindi siya tunay na anak at tatanggapin lamang siyang muli kung matutuloy siyang ikasal kay Mike. Ngunit hindi natuloy dahil sa babaeng to. Muli na naman siyang nag-hysterical nang makita ang mukha ni Cassie sa harapan niya. Ikaw Cassie, ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ako sana ang minahal ni Mike kung hindi ka dumating sa buhay niya. Umiiyak na sigaw ni Sandra. Bakit mo ba laging sinisisi ang pagpapakasal ni Mike sa akin? Nagmamahalan kaming dalawa, Sandra. Mahirap bang intindihin yun? Kung talagang mahal mo siya, maging masaya ka na lang para sa kanya. 1 taon ko siyang hinayaan sa piling mo, Sandra. Kahit pa nagpapanggap ka bilang ako, hindi ka pa rin magawang mahalin ni Mike dahil ako ang hinahanap ng puso niya. Shut up! Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin ngayon, Cassie. Ang dami mo pang satsat. Sigaw ni Sandra dahil naririndi na siyang marinig ang mga sinasabi ni Cassie na hindi siya kayang mahalin ni Mike. Dalhin mo kami kay Alex Montenegro. Biglang sambit ni Cassie. Siglit na natigilan si Sandra nang marinig ang sinabi ni Cassie. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o hindi dahil sa request nito sa kanya. Nagpapatawa ka ba, Cassie? Alam mo kung nasaan ang Airy, pero hindi mo alam kung saan ang lugar na yun na kinaroroonan ni Alex Montenegro. At isa pa, di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ko pa nakikita ang tunay na mukha niya?
Tumatanggap lang ako ng utos mula sa kanya sa pamamagitan ng tawag. Yun lang yun. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Sandra. Papakawalan kita sa oras na ituro mo sa akin ang kinaroroonan niya. Bingi ka ba, Cassie? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko na ngang hindi ko alam, di ba? Ilang sandali pa ay biglang tumunog ang cellphone ni Cassie. Binuksan niya ito at binasa. Mommy, try to persuade her na tawagan ang sinasabi niyang Alex Montenegro. I will help you para matunton ang kinaroroonan ng Alex na yan. Sumilay ang ngiti sa labi ni Cassie matapos basahin ang message ng anak niya. Tumingala siya at nahagip ng kanyang mga mata ang CCTV camera sa loob ng interrogation room. Lihim siyang ngumiti sa kanyang anak. Alam niyang nanonood ito ngayon sa kanila. Dahil nahack na naman siguro ang interrogation room ng Delta. Hindi niya in-expect na umabot na sa mataas na level ng IQ ang anak niya at parang nalampasan pa yata si Dwayne sa pagiging expert hacker nito. Kahit nasa bahay lamang ito, pero sinusubukan pa rin niyang makatulong sa kanila ni Mike. Muli na naman niyang hinarap si Sandra. Mark, kapkapan niyo siya. Kunin mo ang kwintas. Mabilis ding sumunod si Mark sa utos ni Cassie. Hindi nagtagal, ay nakita niya ang kwintas na nakatago sa loob ng bra ni Sandra. Walang kiming kinuha ni Mark ang kwintas. Iloko! Agad na sigaw ni Sandra kay Mike. Huwag ka nang umarte na parang malinis ka. Hindi bagay sa'yo. Ganti namang sigaw ni Mark habang binibigay kay Cassie ang kwintas. Ngayon, Sandra, tawagan mo si Alex Montenegro. Siguro naman wala ka ng dahilan pa para hindi sumunod, di ba? Sa bunganga mo na mismo nang galing na sinusunod mo ang utos niya sa pamamagitan ng pagtawag. Ngayon, gusto kong tawagan mo siya. At kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Nagmamatigas nitong sabi. Mayroon naman, teka lang ha. Saglit itong lumingon kay Mark at inutusan ito. Mark, kunin mong hinanda nating special cleanser kay Sandra. Ano nga ang brand nun? Nangaasar na tanong ni Cassie. Moriatic Eskinol po, ma'am. Pigil ang ngiti na sagot ni Mark. Ah, oo nga pala. Nako, sinasabi ko na sa'yo, Sandra. Sigurado akong napaka-effective nitong hinanda namin para sa'yo. Tiyak na babalik ang natural na pagmumukha mo kapag binuhos ko yan sa mukha mo. Kunin mo na nga, Mark, at nang masubukan natin. Baka sagad ang takot at pagkaputla sa mukha ni Sandra nang marinig ang Moriatic Eskinol na sinasabi nila. Hindi nagtagal ay bumalik si Mark. Bitbit ang isang galon ng muriatic acid. Cassie, anong gagawin mo? Buntis ako. Baka nakakalimutan mo. Oh no. Don't worry, Sandra. Hindi pa rin ako nakakalimot na buntis ka. Kaya nga imbes na patayin kita, muriatic eskinol na lang ang hinanda ko eh. Nang sa ganun, matanggal na ang peking pagmumukha mo na yan. Masyado kasing maganda para sa'yo. Nakikita ko tuloy kung bakit baliw na baliw sa akin si Mike. Anak ni Mike tong pinagbubuntis ko, Cassie. Giit pa rin ni Sandra. No, walang anak si Mike sa'yo. Anak mo yan sa ibang lalaki. Sinabi na sa akin ni Mike na wala pang nangyayari sa inyo sa loob ng 1 taon. Wala akong ibang paniniwalaan kundi asawa ko lang. Huwag mo nang ibahin ang usapan, Sandra. Tawagan mo na ngayon din si Alex Montenegro. Galit na si Cassie. Nauubusan na siya ng pasensya sa babaeng to. Nang makitang wala pa ring balak na sumunod si Sandra sa pinag-uutos niya, binalingan niya si Mark at naiintindihan naman ito ang ibig niyang sabihin. Agad niyang binuhos ang laman ng muriatic acid sa mukha ni Sandra. Oh! Stop! Stop! Agad namang tinigil ni Mark ang pagbuhos ng muriatic acid sa umuusok na mukha ni Sandra. Maya-maya pa'y tumunog muli ang cellphone ni Cassie. I want more, Mommy. Hindi ako satisfied sa pagbuhos ni Tito Mark sa mukha niya. Gusto kong ipainom ang muriatic kay Sandra. Biglang nasapo ni Cassie ang kanyang dibdib dahil sa message ng kanyang anak. Ang bata pa ni Miko, ngunit napaka-ruthless na ng attitude niya. Mabilis siyang nagtipa sa keyboard ng kanyang cellphone. Anak, buntis ang tita Sandra mo at hindi natin pwedeng idamay ang anak niya. Matapos masend ang message, mabilis pa sa kamay ng orasan ang reply nito sa kanya. No, hindi ko siya tita. Galit na galit ako sa kanya dahil sa pagmamalupit niya sa mga kapatid ko. Sa pagsunog niya sa mukha mo, sa pagsira niya ng kasal niya ni Daddy, lalo na ang ginawa niya kaninang pagtutok ng armas kay Mika. I want her lost, Mommy, at wala akong pakialam sa pinagbubuntis niya. Hindi ko naman yan kapatid. Ang dapat sa mga taong katulad niya, hindi na hinahayaan pang mabuhay. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Cassie. Alam niyang nararamdaman ng kanyang anak.
Masyadong maraming nagawang kasalanan si Sandra, kaya naiipon ang galit sa puso niya. Ang bata pa niya, ngunit natutunan niyang maging matigas at hindi marunong magpatawad sa kapwa niya na nagkasala sa kanya. Hindi na siya nag-reply pa sa anak niya. Muli niyang hinarap si Sandra. Sandra, uulitin ko. Tawagan mo si Alex Montenegro. Kapag nagbatigas ka pa, ibubuhos ko na itong muriatic acid sa bunganga mo. Oo, tatawagan ko na siya. Tarantang sagot ni Sandra at mabilis na binigkas sa mga numero ni Alex Montenegro habang dinadial naman ito ni Mark sa cellphone niya. Hindi nagtagal ay sinagot na ni Alex Montenegro ang tawag, ngunit hindi pa rin ito nagsasalita. Hello, Daddy Alex, help me! Umiiyak na wika ni Sandra. Sira ka ba, Sandra? Ang bobo mo! Bakit mo ako tinawagan? Galit na sigaw ni Alex mula sa kabilang linya. Daddy, ang mukha ko, binuhusan ni Cassie ng asido. Help me, Dad! Nag-hysterical na sagot ni Sandra. Hangal! Napakabobo mo talaga. Huwag mo na akong tawagan pa. Wala kang silbi. Ilang beses na kitang tinulungan. Sakit ng ulo lang ang ginaganti mo sa akin. Bahala kang mamatay dyan. Agad nito ang pinatayang tawag. Nagingit-ngit ang kalooban ni Sandra matapos siyang baliwalain ng kinikilala niyang ama. Isa lang ang pumapasok ngayon sa isip niya. Gusto niyang gumanti. Gusto niyang malaman ang katotohanan kung bakit biglang nagbago ang turing nito sa kanya. Baka nga tama si Cassie na malaki ang kinalaman ni Alex Montenegro sa nakaraan niya. Bakit simula nang sinundo ng Marcos na yon ang kanyang ama, ibang Alex Montenegro nang umuwi sa bahay nila. Kahit mahapdi ang kanyang mukha at halos nakapikit na ang kanyang mga mata dahil sa pagkasunog, muli niyang binalingan si Cassie. I'll change my mind. Tutulong ako sa inyo para mahanap si Alex Montenegro. Samantala, kakatapos lang ubusin ng grupo ni Mike ang grupo ng mga Vendetta Cartel, isang underground organization na kilala sa masasamang gawain. Sa loob ng 3 araw, halos kalahati na ng organization ang nawasak nila. Puno ang hideout ng Vendetta Cartel ng mga nakakalat na bangkay. Dumanak sa kahit saang sulok ng hideout at tanging ang leader lamang nila at ibang boses na kusang sumuko ang natitirang buhay. Galit na galit si Mike at nanilisik ang kanyang mga mata habang nakatayo sa harapan ng lahat ng mga boses na ngayon ay nakaluhod na sa sobrang takot. Kalahati sa kanila ay sumuko at ayaw nang lumaban pa. Ang mga huling nagsidatingan na boses upang tumulong sa mga vendetta ay lumuhod na rin ng masaksihan ang nakakatakot na pamamaraan ni Mike ng pagpuksa. Lahat ng boses na lumaban sa kanya ay halos wala ng buhay. Ang iba, halos naghiwa-hiwalay na ang katawan. Hindi nila lubos maisip na ganito pala kabangis ang pumalit na king. Kahit puno ng dugo at sugat ang buong katawan ni Mike, hindi pa rin nababawasan ng tapang at nakakatakot na aura ng pagiging king niya. Kayo, gusto niyong kalabanin ako? Sagot. Hindi, King. Patawarin ninyo kami. Nalin lang kami ni Alex Montenegro. Pinaniwala niya kaming wala kang kakayahan na kalabanin siya. Sagot ng isa na namumutla na sa sobrang takot. Tama yan, King. Niloko niya kami. Tutulungan ka naming hanapin siya. Huwag mo lang kaming patayin. Ang naiihi sa takot na pagmamakaawa na rin ng isang boss. Ngayon, naiintindihan na nila kung bakit si Mike ang pumalit na king dahil kayang-kaya nitong patumbahin gaano man kalaki ang isang organisasyon na gustong kalabanin siya. Isang napakalaking pagkakamali ang ginawa nilang pagtraidor sa kanilang king. At ngayon, lahat sila ay nakasaksi kung gaano kabangis at kasama ito pagdating sa pagkikipaglaban. Ngunit habang hindi pa huli ang lahat, gusto nilang bumawi sa kanilang king. Walang mangyayaring masama sa inyong lahat kung susundin niyo ang aking bawat sasabihin. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Alex Montenegro. Galit na sigaw ni Mike habang matalim na nakatitig sa kanila. Agad na nagkatinginan ng lahat ng mga nakaluhod na boses. Ang iba sa kanila, nagtatano ang mga mata at ang iba na may waring nag-aalangan pa kung sasabihin o hindi. Mayroon namang parang lumilipad ang utak sa hangin at halatang wala talagang alam kung sino nga ba si Alex Montenegro. Nanginginig na agad humarap ang lahat ng mga boses nang marinig nila ang putok ng armas ni Mike. Akala nila sila ang tinamaan dahil sa direksyon nila nakatutok ang armas nito. Mga hangal, gusto niyo bang pasabugin ko lahat ng bungo ninyo sa harapan ko? Isa kayong mga punpon ng mga ungas. Hindi niyo kilala si Alex Montenegro.
Ngunit para kayong aso na sumusunod sa lahat ng inuutos niya. Paano kayo naging boss? Ubod kayo ng kahinaan. Puno ang tenga ng mga boses sa pagmumura ni Mike. Ano, ha? Wala man lang bang kahit isa sa inyong magsasalita? Gusto niyo talagang sasampulan ko pang isa sa inyo? Hoy, ano ba naman? Sabihin niyo na kung sino nakakilala sa kanya. Ikaw, Kintoy, sabihin mo na. Ikaw lang naman ang kinakausap niya sa telepono, di ba? Loko, Boknoy. Ako pang tinuturo mo. Hindi ko nga nakikita yun eh. At sinabi mo na mismo na sa telepono lang kami nag-uusap. Paano ko siya makikilala, Aber? Nagtutulakan na ang lahat at kanya-kanya ng turo sa kanilang mga kasamahan sa takot na masampulan sila ng King. Muli na namang umalingaw-ngaw ang mga putok ng armas ni Mike. Dahilan upang lalong manginig sa nerbiyos ang lahat. Tahimik! Tumahimik kayo! Parang lalabas si Mike sa kanyang katawan dahil sa sobrang galit. Walang nangyari sa 3 araw niyang pakikipaglaban sa mga bosses dahil hanggang ngayon, wala pa rin siyang makuha na impormasyon. Nasayang lang lahat ng sakripisyo niya. Parang gusto niyang lamunin ng buhay ang lahat ng mga walang kwentang mafia bosses na ito sa harapan niya. Boss, baka nga totoong sa telepono lang nila nakilala si Alex Montenegro. Talagang matinik ang lokong yun, matalino mag-isip. Alam niyang darating ang araw na ito na hahanapin mo siya. Kaya pinlano niyang maglaban-laban tayo ng mga tauhan mo. Bulong ni Troy kay Mike. Napahila mo si Mike sa kanyang muka. Saglit siyang nag-isip. Nasa ganoon siyang sistema nang tumunog ang cellphone niya. Kunot ang kanyang noo na sinagot ang tawag ni Miko. Dad, alam na namin ni Mommy kung nasaan ang kinaroroonan ni Alex Montenegro. Nahack ko ang cellphone ni Sandra nang tumawag siya kay Alex Montenegro kanina. Kaya agad akong nagkaroon ng access sa cellphone niya. Sasabihin ko sa inyo ang address. Kailangan niyo munang umuwi ni Mommy. May alam akong plano. Huwag ka na magpaka-stress dyan sa mga walang kwenta mong tauhan. Kung ako sa'yo, Dad, iubos ko ng patayin ng lahat ng yan. Salot silang lahat sa mundo. Teka anak, totoo ba ang sinasabi mo? Alam mo kung nasaan siya? Teka sandali, bakit mo alam ang ginagawa ko ngayon? Naguguluhan na tanong ni Mike. Of course, Dad. 3 araw na kitang pinapanood. May part rin na hindi ko nakita ang ibang ginagawa mo. Kapag nawawalan ka ng signal, kahit si Mami nga sobrang takot na makita kanyang nakikipaglaban eh. Ha? Bakit? Pinunood mo rin ba sa Mommy mo ang video? Hindi ko naman sinasadya, Dad, na makita niya eh. Sobrang nag-aalala si Mommy sa'yo, Dad. Napapasigaw pa siya ng, Mike, babe, sa likod mo ang kalaban. Dali, lumingon ka. Meron pa siyang isang sinabi, Dad, na, Babe, my God, mamamatay ako sa nerbiyos. Umuwi ka na. At ano pa nga yung isa? Naalala ko na. Sweetheart, yan, upakan mo. Suntukin mo pa. Sa likod mo mayroon pang isa. Babe, tamaan mo. Detalyadong sumbong ni Miko sa ama. Kahit hindi nakikita ni Mike, alam niyang may kasama pang action kapag nagkukwento ito sa kanya. Napapangiti si Mike at bahagyang kinilig dahil sa mga kwento ni Miko sa kanya. Ang dating galit niya, napalitan ng nag-uumapaw na saya at parang gusto na niyang lisanin ang lugar na kinaroroonan niya. Mayakap lamang ang kanyang asawa. Nang mahagip ng kanyang mga mata, ang nakaawang na mga labi ng mga tauhan niya habang nakatitig sa kanya, muli siyang nagseryoso ng muka at pinakulan ng matatalim na tingin ng mga ito bago muling kinausap si Miko. Muling nagkatinginan ng mga tauhan niya dahil nag-iba na naman ang timpla ng mukha ng boss nila. Nahulaan na nila kung bakit naging maganda na naman ang mood nito. Tanging ang asawa lamang nito ang may kakayahang kontrolin ang pagiging masama niya. Hindi nagtagal ay agad nang pinatay ni Mike ang kanyang telepono. Pagkatapos makausap ang anak tungkol sa kanilang plano, ay napagpasyahan niyang umuwi na muna. Miss na niya ang kanyang asawa, lalo na ngayon na bumalik na sa dati ang anyo nito. Excited na siyang umuwi sa kanilang pamilya. Binalingan niya si Troy. Troy, ikulong mo muna silang lahat sa hideout ng King. Huwag mo silang palalabasin hanggat hindi ko sinasabi. Akmang tumalikod si Mike nang kanyang marinig ang samot-saring pagmamakaawa ng mga boss na kanyang nasasakupan. King, maawa ka. May mga pamilya kami. Pakawalan mo na kami, boss. Maawa ka. Boss, pangako. Hindi na namin uulitin ang pagtalikod sa'yo. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Muli silang hinarap ni Mike at tinapunan ng matalim na tingin. Troy, baka nakalimutan nila ang number 1 rule ng King. Ipaliwanag mo sa kanila kung bakit. Pagkatapos sabihin, tuluyan ang tinalikuran ni Mike ang lahat ng mga boss na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin at sinusundan siya ng mga nagmamakaawang tingin.
Alam nyo ang number 1 rule ng king. Sa nakakalimot na, muli ko itong ipapaalala sa inyo. You only have one boss, the king. Whoever betrays him will be killed. Malakas na wika ni Troy. I'm going to give you an option now. Life in prison or death. Which do you prefer? Agad na nagkatingin ang lahat ng mga mafia bosses dahil sa option na binigay ni Troy. Wala silang nagawa kundi ang hayaan na lang si Troy na ikulong sila. Kaysa naman patayin sila at hindi na talaga mabigyan ng pagkakataon na makita ang kanilang mga pamilya.